Ipakita lang ho natin. Ano, ngayon, eto naman, bumebengga ha, si Vice Presidente sa ating Pangulo, mga boss. Oh, Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa. o bakit naman nasisi sa Pangulong Bongbong Marcos yun? Unang-una, ano, wala pa namang mga warrant of arrest yun, iniimbestigahan pa lang eh. 'Di ba? Ano naman malay nung Pangulo natin doon sa pag-alis ni Saldico? Kayo nga eh, nakakasama mo. Ang kakapal din ng mukha nito mga ito, mga kababayan. Ano, bakit to? Sila nga nakakasama pa nila yung wanted ng Pilipinas na si Roque. Oh, di ba? Nakakasama pa nila mga vice president, senador sila Robin Padilla. Pero ayun oh, wala lang. Kinukonsinti nila na magtago. Di ba? Alam nila na wanted sa Pilipinas si Roque. Pero ano, wala, okay lang. Kasama nila, may tigas pa ng mukha ho na ipakita sa mga live na nakakasama nila. Sila Pulong, sila Baste. Sabi ni Sambong, parang patama kay Pulong. Sabi, game. Pakinggan ho natin maigi mga kababayan yung mismong iyak ni Inday Sara Duterte. May panibagong puna si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol naman sa mga mababatas na idinadawit sa mga anomalya. Sandali ho mga kababayan. Sino po ang nagsiwalat nung mga korupsyon? Sino po ang bumisita doon sa mga ghost project? 'Di ba ang Pangulong Bongbong Marcos? Tapos gusto nyong idiin, gusto nyong ipamukha sa mamamayang Pilipino na si Pangulong Bongbong Marcos ang kumukonsinte doon sa mga nawawalang congressman na umalis ng bansa. Biruin mo, si Sandro Marcos, ano sabi ni Sandro Marcos? Umuwi ka na, Saldico. Harapin mo yung sinasabi sa iyo. Harapin mo yung reklamo sa iyo. Pamilya mga Marcos, ang nagsasalita nun. Tapos sasabihin ng ating Vice Presidente, bakit kinukonsinte or kung bakit hinahayaan ng ating Pangulo? Hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng bumiyahe. Hindi pa naman pwede. Kasi kulang pa ang mga ebidensya at hindi pa sapat yung ebidensya. Di ba? Pag nababaan na po ng kaso yan at sinabi, eto, may HDO, may hold departure order, hindi pwedeng bumiyahe. Doon pa lang ho yun, mga bossing. Pero ang titigas ho ng mga mokmok nitong mga ito para sabihin na ganun. Wanted nga sa Pilipinas si Roque. Pero ano ho ginagawa nila? Ayun, hinahayaan lang nila. Hinahayaan nila na makasama tapos may lakas pa ng loob na ipakita yung mga pagmumukha nila habang kasama ho si Roque. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang Isa pa yan, sabi ni Sambong. Si Digong nga alam kung ang ghost project wala palang video na dumalaw sa site na yon. Wala lang. Di ba, ito kay Pangulong Bongbong Marcos mismo, rektahan. Di po ba? Rektahan, sinasabi ng Pangulo. Madaming makukulong. Tapos ano pa ginawa ng Pangulo? Bumuo pa mga bossing ng ICI. Di ba? Talagang ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, ay gustong matapos ang korupsyon. Gustong masupil yung mga magnanakaw sa gobyerno at sa kaban ng bayan na nanggagaling po sa pera ng mamamayang Pilipino. mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan. Sandali kayo, wala kayong ginagawa dyan. Opisina nyo, wala kayong ginagawa dyan. Ang Pangulo, ang Pangulo, sa kanya ho nagsimula, mga kababayan, yung pagsabi na, ito 15 mga construction company. Itong 15 construction company ang mga nangunguna na tumatanggap ng mga proyekto sa gobyerno ng Pilipinas. At ilan dito gumagawa ng mga karubal-dumal na krimen. Ilan dito ang gumagawa
nung mga substandard at ilan dito walang ginagawa, tumatanggap ng pondo. Galing ho sa Pangulo lahat yun. Bakit ganoon? Biglang parang ang Vice Presidente na ang nakatuklas nitong mga ito kung magsalita ho. Bakit walang ginagawa si Marcos? Madam, kakabalita ko lang ho, kakasabi ko lang ho sa kanila, o yung mga ano ninyo, mga flight ninyo. Di ba? Madam, bago tumingin, bago pumuna sa iba, siguraduhin kung tama yung impormasyon na nakukuha ninyo. Bago pumuna sa iba, siguraduhin nyo na may ginagawa din kayo. Pero kung ang nakikita lang namin galing sa inyo, puro biyahe, kakapalan po ng muka ang tawag dyan. Sabi ni Tira Balde na nandiyan, pati Balde tinitira mo ha. Bago siya magsalita sa Pangulo ng bansa, sarili niya ang tanungin niya, bakit siya labas-pasok ng bansa? Correct. Di ba? Oh. Ayan, para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad. Sinabi yan ng bise sa gitna ng kontrobersya sa dating chairman ng House Appropriations Committee na si Representative Saldi Co. Si Co ang Ito kasi si Saldi ko hindi umuwi, no. Sabi na din po ni sabi na din po ni Congressman Sandro Marcos, umuwi ka, harapin mo. 'Di ba Addictus Rex at Cheche ang kapal ng pes ng mahal na bise ng mga DDS. Paano niya malalaman ang ginagawa ni PBBM? Panay layas naman daw siya. Sabi ni Ginamos Ginamos, sarap daw yan yung ginamos, no? Saging tapos sinasawsaw yata doon sa bagoong, kung di ako nagkakamali. Nakita ko si Pacquiao, gusto ko matry yan. No? Buwang na yang si Dora, sabi niya. Ilang buwan kaya siya nakatira sa kuweba? Sabi ni Edelberto Sandoval, ano na ba ginawa mo, pusit? Yan, alam ng mamamayang Pilipino na puro biyahe lang ang Vice Presidente. 'Di ba? Tapos mapagbibintangan pa ang ating Pangulo. Bakit pinapatakas? Bakit walang ginagawa si Marcos o si Presidente Marcos sa mga congressman daw na umaalis? Di wow, hindi pa naman wanted, hindi pa naman kagaya ni Roque. Hindi ho kagaya nila. Alam nila wanted na si Roque. Alam nila hinahagilap na ng batas sa Pilipinas si Roque. Pero ano ho, may gana pa silang ipakita sa atin na nakakasama-kasama nila si Roque doon. Di ho ba? Di ba kakapalan ho ng pest luck yon, mga bossing? Ito kasi si Saldi ko, ayaw pa umuwi. Umuwi ka na, paliwanag mo sarili mo, boss! may pakanaumano ng bilyon-bilyong pisong insertions sa 2025 budget na napunta sa mga questionabling proyekto. Nasa Amerika si Co. Dalawa silang sinasabi na may insertion, no? Sabi nga daw, small committee, nandyan na po si Sir Tony Ninobla, small committee daw is, Martin, tapos si Martin, Saldi, si Chis Escudero, si Grace po, 4. Tapos nung nagkaroon daw ng ganon, si Martin is hindi umattend. Si Grace po naman daw ho ay hindi pina-attend. Sabi doon sa balita. Tuloy. Dahil nagpapagamot daw na una na itinanggi ni Co na sangkot siya sa anomalya. Sagot Di pwede yung ganun. Yung sasabi mo, wala akong kinalaman dyan, ganito, ganyan. Umuwi ka ng Pilipinas, ipaliwanag mo. Tapos, ang sasabihin no nitong mga ito, sasabihin ni Saldi ko na, hindi ko alam kung kailan pa ako makakauwi. Hindi ko alam kung kailan ako gagaling. Iisipin na mamamayang Pilipino na talagang sangkot ka dyan. Di ba? Biruin mo si Sandro Marcos, mga kababayan, anak ng Pangulo. Ano sabi? Kailangan umuwi na si Saldi ko. Sagutin niya lahat itong mga sinasabi o itong mga nirereklamo sa kanya. Di ho ba? Kung yan, pinatakas ni Pangulo, pinalayas ni Pangulo, pinaalis ng Pangulo, hindi magsasalita ho ng ganun yung anak ng Pangulo, mga kababayan. Di ba? sa Malacanang sa mga pahayag ni VP Duterte, ang pagbiyahe ng mga kongresista abroad ay inaaprubahan ng House Speaker at hindi ng Pangulo. Wala rin Ang pagbiyahe ng mga mababatas ay sakop ng House Speaker o ng Senate President at hindi ng Pangulo. Isa pa yan. Soplak na naman.
Galit na naman yung mga DDS dito kay Atty. Claire Castro, mga bossing, sasabihin, ako, anti-Claire, ganyan na naman, Pag nasa soplak sila, umiinit ang ulo nila kay Atty. Claire Castro, mga kababayan. Totoo, sa Congress, sino po? House Speaker. Sa Senate naman po, sino? Senate President. At hindi ang Pangulo, dahil may separation of power. Maliban dyan, wala namang hold. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Walang hold departure order? Wala pa. Kasi nasa investigasyon pa lang. Wala rin naman daw hold departure order na nagpapawal sa mga kongresista na umalis ng bansa. Dapat din daw alalahanin ng bise na nakailang biyahe rin siya sa gitna ng mga issue tungkol sa Sapul na sapul! Si Atty. Claire Castro, ikaw Atty. Claire, namumuro ka na talaga sa mga DDS. Huli mo yung pikon ng mga DDS no? Kasi talagang bumabalik, nabebenga ni Atty. Claire Castro, ni Yusek, mga bossing. Ikaw nga, nakailang biyahe ka Labas-masok ka ng bansa Sa kalagitnaan ng impeachment di ba? Sabi ni Dian Asuncion, hindi na yan uuwi si Saldico. Taga nyo sa ulo ni Bato. Pati yung ulo ni Bato nadamay. Lalo siya magiging wanted nun pag gano'n ang ginawa niya. impeachment. Ano raw ba ang pagkakaiba ng biyahe ni Ko sa mga biyahe ng vice-presidente? Wala pang sagot ang vice tungkol dyan. Correct. Tama ho. Di ba? Pero kailangan umuwi si Saldico at ipaliwanag itong mga ito. Si Chis, hindi ko masyadong naririnig si Chis. Ano? Di ba? Sabi ni Addictus Rex, Ante-Claire, resign daw. Sabi ni Addictus Rex. Alam nyo, tuwan-tuwa ako kay Atty. Claire sa kada sagot niya doon sa mga DDS, mga bossing. Lalo na yung huli na sagot niya. Ano sabi niya doon kay Eden Santos? Eden Santos ba yun? Yung pinakamatalino daw, sabi ni Marcoleta, na tagapagbalita doon sa kanilang doon sa Net 25 nila. Dahil uulitin ko na naman po, paulit-ulit naman po tayo, paulit-ulit naman yung mga tanong ninyo. Pero yung pinakamatalino ng Net 25, tapos paulit-ulit yung tanong. Kapag matalino isang tanong lang, sapul na agad yun, mga bossing.